So ayun po medyo marami tayong nakuhang haters dun sa mga video natin tungkol sa mga ayaw natin sa Montero. So gagawa naman tayo ngayon ng video sa mga nagustuhan natin dito sa Montero Sport GLS White Diamond natin. 'Di ba? Para sulit, para talagang malaman ninyo kung bakit nyo kailangan bilhin itong Montero. Ha? Lalo na lumabas na, nag-start na yung show ng PIMS at wala namang bagong Montero na lumabas as of now. So very sulit pa rin talagang kumuha ng Montero ngayon at bibigyan ko kayo ng maraming rason kung bakit. Let's go! Ikutan natin. Peace! Guys, ang pinaka-priority ko kasi talaga bilang car owner is yung interior. So dito tayo mag-uumpisa sa interior. Ito rin talaga yung sobrang ni-review ko bago ako kumuha ng Montero Sport, no? So unang-una talaga sa paborito ko and very unique. Hindi naman siya nag-iisa, pero bibihira talaga yung merong ganitong klaseng grab handle. Sobrang bibihira talaga. Wala kayo ganong makikitang sasakyan na merong grab handle na ganito or sabihin na nating door handle pala na katulad nito. Kasi isipin niyo guys, halimbawa isasara natin yung pinto. Tapos nandito yung hawakan. Medyo mahirap siya, 'di ba? Kasi tingnan nyo, nasisiko ko na tong part na to and guys, nakatodong atras yung upuan ko pa niyan na. What if kung naka-driving position na yung upuan ko? Mas mahihirapan and mas makakrunch yung ating siko. Unlike kung nandito yung handle, tingnan nyo. Parang very natural lang siya, di ba? Sobrang natural lang nung pakiramdam. And pag bubuksan nyo yung pinto, sisikuhin nyo lang to. Tapos hawak na kayo dito, kaysa naman yung dito kayo hahawak. Hindi rin pwedeng hindi kayo hahawa kasi baka biglang tumalsik yung mismong pintuan at bumukas ng alanganin, 'di ba? So napaka-convenient para sa akin itong door handle na to. Hindi pala siya grab handle. And in-next natin na paborito ko talaga is ito. Sobrang convenient niya, guys. Kung makikita ninyo yung mga short videos ko, yung mga YouTube shorts, talagang lagi kong ginagamit to. Ang ginagawa ko is sinisipa ko from the outside itong brake natin, tapos pipindutin ko na to and pwede na ako magbukas ng gate, pwede na akong maggumawa ng ibang bagay habang pinapainit yung sasakyan. Guys, ito pala yung example nung ginagawa ko. Sipa sabay push start button. Napaka-convenient talaga niyang gamitin, promise. And ganyan palagi yung pag-start ko ng Montero kahit na nasaan man ako. Kasi at least bago ka makasakay, naka-andar na yung aircon and medyo malamig na. Very convenient siya kasi hindi ko na kailangan pumasok. Lalo na sobrang taas. Sobrang taas ng Montero natin. Medyo mahirap or hindi ganun kabilis pumasok at bumaba ng sasakyan. Tapos ang susunod nating gustong-gusto dito sa Montero is ito. Gustong-gusto ko yung idea na nandyan siya sa part na to kasi mas madali ko siyang naaabot compare kung nandito siya na halimbawa gusto kong ayusin yung aking side mirror, medyo natutwist kasi yung kamay ko talaga dito and bihira ko naman gamitin tong mga part na to, itong mga door control na to. Compare kung nandito siya, napakadaling abutin, lalo na may mga dinadaanan ako laging masisikip na area and kung kailangan kong itupi yung side mirror, napakadali niyang abutin, 'di ba? Kung halimbawa may gusto akong makita na mas malayo-layo pa dun sa likod, kayang-kaya kong kontrolin dito yung aking side mirror. Na napaka-convenient talaga, super convenient. Next naman natin is itong steering wheel natin. Sobrang nagandaan talaga ako sa steering wheel niya. Compare dun sa mga lumang steering wheel, try kong i-flash dito. Sa mga lumang steering wheel ng Mitsubishi na, alam nyo yun, ang daming spoke, tas ang lapad sa gitna. Ito, very, very minimalist lang. Tapos, kumpleto na rin siya ng gamit. Meron tayong control dito para sa maliit nating LCD na screen. Ayan. Tapos, media control, volume down, volume up. Tapos, nandito yung cruise control natin na itong cruise control, hindi ko pa siya nagagamit. Pang-answer and pang-drop ng call. Tapos, voice command and ang paborito ko, mamaya natin to pag-uusapan. Napakaganda lang ng steering wheel niya. Leather wrap na din siya. Tapos T-shape. Tapos ewan ko, ito yung pinaka nagugustuhan kong steering wheel. Mas gusto ko pa yung steering wheel na to kumpara sa steering wheel ni Toyota. Mas naganda na ako sa steering wheel na to ng D-Hamac. Kasi yung Toyota kahit papano meron parang slice dito na parang pati. Siguro para magmukhang logo ng Toyota yung steering wheel niya. Pero medyo hindi ko siya bet. Di katulad nito, talagang very ano lang siya, very minimalist lang talaga. And
Yung pagiging 3-spoke niya, saktong-sakto lang din sa akin. Tapos naka-leather wrap na din siya. So, kung hindi nyo lang alam, yung lahat ng Montero is naka-leather wrap na yung steering wheel niya. Wala nang polyurethane. Super ganda, super sulit na makuha ninyo itong unit na to mismo. Next naman natin gusto, paddle shifter. Sa halagang ganito ng Montero, may paddle shifter na siya. Tapos, although hindi ko to gano'n nagagamit, lalo na medyo traffic naman lagi yung pinupuntahan kong lugar, na gandang-ganda talaga ako sa itsura ng paddle shifter niya. Tapos hindi siya sumasama sa steering wheel. So alam mo halimbawa magmamaniobra ka, alam mo na dito ka babalik, nandito yung steering wheel mo. Unlike dun kay Toyota na pag nag-iikot ka, halimbawa hindi ka naman lagi nakatingin sa steering wheel, nakaganyan siya, di ba? Nandito yung paddle niya, nandito, sasama dito sa may gilid, di ba? Nandyan. So, hindi mo na alam kung nasaan yung paddle mo, kakapain mo pa. Unlike dito, habang nagmamaniobra ka, kung gusto mo shift down or shift up ng gear natin, nandito at nandito lang yung steering wheel niya. Mas bet ko yung ganun. Well, subjective naman yon. Kung sa inyo, mas gusto nyo yung kay Toyota na sumasama yung paddle shifter niya kay Fortuner, okay lang din naman. Preference lang naman yung mga ganong klaseng bagay. So yun guys, next natin itong center console ng Montero. Nagagandahan ako dito kasi parang ang taas-taas niya, di ba? Parang ang taas-taas niya, tapos chill na chill lang, alam mo yun, naka-divide talaga yung passenger sa driver. Hindi ka basta-basta makakatalon dyan, although medyo negative yun pag gusto mo biglang lumipat or masikip dumaan sa kabila, mahirap tumalon. Pero para sa akin, very futuristic or nakaka-latest kumbaga. Kasi karaniwan talaga sa mga makikita mo ngayon ng mga bagong sasakyan is ganito na yung itsura ng center console niya, maliban na lang dito. Kasi ito yung iba, parang knob na lang na maliit, ganito yung itsura ng iba actually. Ayan, ginaganon-ganon na lang siya, hindi na siya yung hinihila talaga. Para na lang siyang ganitong klaseng control, parang sa parking brake ng ating Montero. Ganyan na lang yung itsura nun. So, eto, medyo makaluma pa to. Pero para sa akin, very futuristic itong part na to. And eto lalo, naka-leather din siya. Kasi pagka nagda-drive ka, napapasandal ka dito, and hindi mo ganong mafe-feel yung masakit dito. Kasi nga, yung binabanggaan mo is leather na meron na siyang foam. So, gandang-ganda talaga ako dito sa part na to ng ating Montero. Tapos, hindi lang yun basta ha, meron ka pang compartment dito. Ayan guys, kung nakikita ninyo, may compartment pa yan dyan na very accessible. Lalo na kung, ayan o, tignan nyo, napakadali niyang abutin, napakadali niyang maglagay ng gamit dyan. Although hindi siya sobrang laki, the fact na merong gamit dyan, na meron kang pwedeng ilagay dyan is nakakatuwa na talaga. Yan. And meron pa tong secret guys ha, ito. Hindi ito dinisclose sa akin, napanood ko lang to sa ibang video. Ayan. Kung nakikita ninyo yung butas na yan guys, kung walang case itong susi ko, kasyang-kasya yung susi ko dyan. Yan, kasyang-kasya yan dyan. And kapag ka daw nalobat itong susi natin, isusuksok ko lang daw dyan at mag-i-start pa rin daw yung sasakyan natin. Okay guys, next natin is itong ating AC control. Hindi man ito nakakatuwa dahil kulay red yung kulay. Marami din naman nag-comment dun sa isang video ko na hindi nila nagustuhan yung red na color. Pero yung knob niya guys, itong knob na to. Guys, pag pumunta kayo sa Mitsubishi, subukan yung laruan yung knob na to. Napakaganda ng pakiramdam tuwing iniikot siya. Ang sarap sa feeling. Parang very premium talaga yung pakiramdam niya. Hindi katulad nung knob ng Fortuner G. Ito, napakasarap sa pakiramdam pag iniikot siya. Nakakatuwa. Next natin guys, yung infotainment screen natin. Ayan. Yung infotainment screen natin, ang nakakatuwa dito is meron na siyang 360 camera. O, 'di ba? Hindi lahat ng unit hindi lahat ng sasakyan ngayon is meron ng 360 camera, lalo na yung mga SUV natin. Yung ibang entry level is walang 360 camera. Ito meron na. Sabi nila malabo pero gumagana naman siya at natutuwa naman ako kasi ang laki pala ng tulong na merong 360 camera. All this time dun sa dati kong sasakyan which is Toyota Vios, walang kahit anong camera yon, sanay na sanay naman ako. Pero ang sarap pala sa feeling kapag meron kang assistance na ganito pagka nagda-drive ka.
Meron pa siya nung 360 view, oh, di ba? Ayan, oh. Oh, nakakatuwa, di ba? Okay, next natin, ito, naka-power 6 na rin tayo, no? Hindi ko to na-appreciate nung umpisa kasi nababagalan ako, ang tagal niya. Pero habang tumatagal, parang okay din siya kasi mas nasiset mo siya dun sa sweet spot mo talaga. Mas natatamaan talaga yung sweet spot nung pinaka gusto mong parte ng posisyon ng pagdadrive mo. Kaya para sa akin, okay din talaga to. Napakarami niya pang ways kung paano ka maging mas comfortable. Although wala nga lang siyang lumbar support. Tayo sa second row, aware naman tayo na hindi na-adjust or hindi na-slide forward and back yung ating upuan dito sa second row natin. And maraming comment dun sa nakaraan kong video na hindi nga daw siya maganda. So, check naman natin kung ano yung mga nagustuhan ko dito sa second row natin at let's go, ikutan natin ulit. Then guys, itong center na upuan, very common, lahat naman meron nito. Pero the fact na meron din si Montero is natutuwa pa rin naman ako. Tsaka very premium yung pakiramdam pagka kiniklik natin to. Although, nung tinignan ko yung sa Toyota, yung kay Fortuner, mas premium yung dating nung kanya, nung sa Montero, ay nung sa Fortuner, mas maganda yung pakiramdam pagka kiniklik to. Pero okay lang, maganda pa din naman yung the fact pa lang na meron si Montero nito is natutuwa na ako. Kahit dito sa second row natin, meron tayo nito. Gets nyo ba? Napakalaking tulong nito. Halimbawa, kailangan yung mabilis mag-charge and maganda yung charger ninyo, pwede nyo isaksak dyan. And very magandang amenities yan dito sa second row kasi marami tayong pwedeng saksak dyan or paggamitan. Halimbawa, pwede kayo magdala ng blower, ng microwave. Biro lang, hindi kayo maglalagay ng microwave dyan. Number 3 na gusto natin dito is itong grab handle. Napakalaki ng grab handle, no? Common ba to? Kasi alam ko si Terra meron ding grab handle dito, tsaka si Everest. Pero si Fortuner walang grab handle kahit yung top of the line nila. Pero si Fortuner, pwede kang makabili online ng grab handle. Alam ko 15,000 yon or 16,000. So, one step fold. Isang click lang. Tignan nyo ha. Oh, 'di ba? One step fold. Isang click lang, larga. Magpo-fold na agad siya. Next naman natin guys, itong trunk space natin. Super flat siya. As in flat talaga. At makikita nyo yung space niya, napakalaki, napakalawak, napakaganda sa loob. At di katulad dun sa Fortuner tsaka Innova na nakaangat yung upuan. Alright, next naman natin. Ang ganda ng front fascia talaga ng Montero. Super unique para sa akin. Kumbaga, pag nakakita ka ng ganyang klase na may dynamic shield sa gilid, tapos yung fog lights niya tsaka signal lights naka-assembly ng ganyan. Grabe, di ba? Wala kang maiisip na iba kundi Montero or Expander. Pero ngayon, papasok na sa usapan yung Outlander. Ganyan na ganyan din halos yung itsura. Actually, yung Outlander medyo kamukha nung dating Montero. Kaya sure na sure tayo na hindi pa rin mapag-iiwanan yung ganitong klaseng front fascia. So dito naman tayo sa likod. Yung likod ng Montero, wala ka rin makikitang kamukha niyan. Kahit Expander, kahit Destinator, nag-iisa yung ganyang klaseng itsura ng likod ng Montero. Maniwala kayo sa akin, walang kamukha yan. Kahit yung bagong Outlander, hindi ganyan yung itsura ng likod niya. Sabi nga ng mga napapanood kong reviewer ng sasakyan is never ka talagang magkakamali pagka nakita mo yung ganyang klaseng likod. Montero at Montero lang talaga yung may ganyang klase na likod ng sasakyan. Lalong-lalo na yung brake lights niya, yung ilaw niya sa likod, sobrang angas talaga. Kaya mag-Montero ka na din. At syempre, ang isa sa mga rason kung bakit Montero Sport yung binili natin is dahil Montero Sport yung pangalan niya. Ewan ko, para sa akin, ang lakas ng dating ng Montero Sport talaga. Napakaganda niya pakinggan. Naka-Montero, whatever. Ang sarap niya sa tenga pakinggan and parang nakakataba ng puso pag sinabing naka-Montero ka. Well, okay lang din naman kung naka-Terra, naka-Everest, naka-Fortuner, or naka-Ranger, naka-Hilux. Okay lang din naman yun. Pero para sa akin lang naman, pang sariling opinion ko lang. Ang sarap pakinggan kapag sinabing naka-Montero ka. So, kasama yon sa rason kung bakit Montero yung binili natin. So yun guys, hanggang dito na lang muna yung video natin. Pa-like, follow, subscribe, and share nyo to sa mga tropa ninyo para Montero din yung bilhin nila. Nakakatuwa lang kasi kahit papano naka-Montero tayo ngayon and
tinatry natin na mag-share ng mga maliliit na information sa ibang tao o sa mga future buyer ng mga sasakyan para mas mabilis silang makapag-decide kung ano yung kukunin nilang unit. And ako, medyo mahaba-haba yung journey namin ng asawa ko sa pagpili ng bagong sasakyan. And eto na, nakamontero kami ngayon. And malay mo sa susunod, ikaw na nanonood, nakamontero ka rin. So, share mo na tong video na to or panoorin mo tong video na to. Hanggang dito na lang muna ulit. Peace!